Ay, grabe ha, yung mga gusto mag-student, January, nasa ibang bansa yes, ma'am. So, okay, sige. Ano ang qualification para mag-qualify, for example, ang isang tao or ang isang pamilya para mag-migrate? Kaya kagandahan dito, ma'am, kapag nag-migrate ka, katulad ng Canada, nag-student visa ka, pwede nating isama yung anak natin. Kaagad? Kaagad, ma'am. Ang kagandahan doon, yung anak nila, free na education mula elementary hanggang high school. O, yan pa pala, yung mga kababayan nating OFW na gustong pumunta, tama ba ako? Yes, ma'am. Kunyari, nasa Kuwait kayo ngayon, gusto yung mag-migrate sa Canada, pwede pala kayong i-assist Pwede, ma'am. ng The Visa Center. Then dito, ma'am, sa Europe, student visa na pathway to permanent residence or citizenship. Uy, ang ganda niya. Yun, napakaganda doon. Sa dami na nangyayari ngayon sa ating bansa, I'm sure marami sa inyo yung nag-iisip, what if mag-abroad na lang kaya ako? At yan ang pag-uusapan natin para sa vlog na to, mga ka-Best Finds. Kasi alam nyo na meron palang isang company na pwedeng mag-assist sa inyo ng pagpunta sa ibang bansa. Either by tourist, student, at kahit pa nga doon sa mga pamilyang pangarap talagang mag-migrate na sa ibang bansa like Australia, Canada, or other European countries. So I'm sure marami kayong information na makuha sa vlog na to. Kaya kung interested din kayo sa topic na to, mga ka-Best Finds, tapusin nyo to hanggang sa huli. Kasi mula sa umpisa ng process na to, ipapaliwanag namin sa inyo. At para sa vlog na to, ang bibisitahin naman natin ay etong company na napakatagal na rin dito sa Pilipinas na nagpa-process ng mga kababayan natin na gustong mag-abroad. At etong The Visa Center dito sa Ortigas, Pasig. So, mga kasama naman natin para sa vlog na to, mga ka-Best Finds, para nga bigyan kayo ng detalye tungkol doon sa pag-abroad. Ayan ay si Sir Rogie ng The Visa Center. Hello everyone, my name is Rogie Salonga, one of Senior Immigration Consultant here at The Visa Center, Ortigas Branch. So, kung mapapanood nyo ang buong vlog natin at nanaisin nyo na magpa-consult sa kanila, pwede naman through Facebook or pwede rin kayo mag-drop by mismo dito, no? Yes, ma'am. Pwede sila mag-walk-in, pwede rin sila mag-schedule ng Zoom consultation. Okay. Sir, sabi ko nga sa intro ko, ang dami talaga nating mga kababayan ngayon na gustong mag-abroad, no? Yes, ma'am. Exactly. Sa sobrang dami talaga na nangyayari sa bansa natin. Yung iba gustong mag-tourist kasi gusto makapag-relax. Yes, ma'am. Matakasan yung mga stress dito, no? And then yung iba naman, ma'am, gusto nilang mag-migrate, syempre para na rin sa future ng kanilang family, no? Maganda naman talaga yung Philippines, eh, no? Pero hindi maiwasan, mga ka-Best Finds. Pag may mga friends ako na nakatira sa Canada or Australia na ang ganda ng buhay, parang baga naiinggit ka, no? Yes, ma'am. Naiinggit pa ang tawag doon. Lalo na sa mga benefits, no? Ng pagiging permanent residence visa. Correct. Meron akong best friend na nasa Canada siya. Tapos sabi ko, oh, kailan ka mag-for good dito sa Pilipinas? Tapos sabi niya, ay hindi na raw talaga. Kasi, ang pinakamaganda raw doon, kahit na anong sakit mo, libre raw sa lahat ng hospital. Yes, ma'am. Free. Kung dito, kung magkakasakit sa Pilipinas, medyo kumbaga kung ganito yung pera mo sa bangko, talagang mauubos siya, eh. Oh, actually, yun ang kinatatakutan natin, eh, yes, no? ma'am. Ipon ka ng ipon, trabaho ka ng trabaho. Pag nagkasakit ka dito sa Pinas, kawawa ka talaga. Kawawa ang pamilya mo. Yes, ma'am. So, etong The Visa Center, sir, talaga nagpa-process kayo nito. Migration, student visa, permanent residence, family migration, and also tourist visa. Oh, so yung tourist visa nyo, alam ko, parang lahat ng bansa, eh, no? Yes, ma'am. Meron po tayong Asia, meron din tayong Europe, then kung gusto nating tourist, like sa US, Australia, Canada, so nagpa-process po tayo. Ayan na, yung mga gusto ng hassle-free. Yes, ma'am. Darating na lang sa inyo yung passport nyo, may visa na. Yes, ma'am. Kumbaga more on documentation lang tayo, isasubmit lang natin sa processing department namin, then yung processing officer na bahala po lahat mag-ayos ng ating application. Kesa mas-scam kayo ng iba. Yes, ma'am. Exactly. Oo. Etong The Visa Center, ilang years na kayo sa Pilipinas? Actually, ma'am, ang The Visa Center, meron na tayong 20 years of experience when it comes to migration process. Okay. Pero dito sa Pilipinas, sa experience ko dito sa company, 2021, nandito na ako, ma'am. So, pwede nyo rin silang i-legit check. Meron silang website, Facebook page. Saka kung makita nila, mas maganda kung makapag-visit sila mismo sa mga office natin. So, hindi lang naman sa Ortigas area ang office natin. So, may mga office din naman tayo sa mga provinces, like sa Davao, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan. And also sa UAE, ma'am, meron din tayong office. Even abroad? Yes, ma'am. O, yan pa pala. Yung mga kababayan nating OFW na gustong pumunta, tama ba ako? Yes, ma'am. Kunyari, nasa Kuwait kayo ngayon, gusto yung mag-migrate sa Canada, pwede pala kayong i-assist Pwede, ma'am. ng The Visa Center. Yes, ma'am. Marami kasi tayong mga kabayan na ganyan, ha?
Kunyari, nasa Singapore sila, gusto nila mag-Australia. Gusto nila mag-Australia. Yan. Yes, ma'am. Dito naman sa The Visa Center, so hindi naman required na kailangan pumunta ka mismo sa office natin. Kumbaga, nagpa-process din naman tayo online. So, ang maganda, punta lang sila sa Facebook page namin, mag-inquire sila, mag-schedule sila ng consultation, and then kapag na-finalize na yung visa program na pwede sa kanila, magpa-process tayo online, kahit nasa ibang bansa sila. Yun ang kagandahan to. Basta legit na taga The Visa Center The Visa yung Center, kakausapin nyo. I-share naman natin lahat ng link ng kanilang information sa ating description. Tapos sir, ito yung mga countries na pwede yung i-process. Ayun mga ka-best friends, so Australia, Canada, Spain, Ireland, Finland. Yes, ma'am. No? Tapos ito, sino Ito ma'am, may mga approved client natin, no? So dito ma'am, sa Australia, nagpa-process tayo ng student visa and permanent residency. And sa Canada rin, student visa, permanent residence. Then dito ma'am sa Europe, student visa na pathway to permanent residence or citizenship. Uy, ang ganda Yun niya. napakaganda doon, Uy, ma'am. mga ka-best friends, lalo na yung mga anak nyo na gusto nyo ng magandang future for Future them. talaga, ma'am. Ayan o, bakit hindi nyo i-consider na bigyan sila ng student visa sa ibang bansa, no? Pwede na rin silang mag-permanent residence. Pwede, ma'am. Mapapansin nyo, iba dyan, mga family talaga, ma'am, no? Yes. Kasama yung family. Kasi ang kagandahan dito, ma'am, kapag nag-migrate ka, katulad ng Canada, nag-student visa ka, pwede nating isama yung anak natin. Kaagad? Kaagad, ma'am. Ang kagandahan doon, yung anak nila, free na education mula elementary hanggang high school. So, yan, client po namin yan mismo dito sa The Visa Center, Ortigas. Oh, nice. No? So, nasan sila? Canada? So, nandun sila ngayon, ma'am, sa Canada. So, ngayon, under sila ng PGWP o yung Post-Graduation Work Permit. Kumbaga, tapos na yung pag-aaral ni Ma'am Clarissa Formanes. Ngayon, PGWP, nag-work na sila doon ng full-time. Oh, galing. So, ibig sabihin, yung babae ang nag-apply as student. Student, yes, exactly. Dito sa The Visa Center, kayo nag-assist. Yes, ma'am, kami Tapos, nung nag-student visa siya, dala niya na kagad yung family Dala niya na sa yung Canada. family member niya. Ang kagandahan doon, ma'am, kay Miss Clarissa, sinama niya yung dalawang anak niya na minor. Then yung dalawang minor na yun, naka-avail ng free education dito sa Canada. Oh, ang galing. So, habang nag-aaral siya doon, nag-aaral din yung mga anak niya, hindi Nag-aaral na-stop. din, ma'am. Tapos ang kagandahan pa doon, yung partner niya, naka-open work permit. Means pwede siyang mag-work ng unlimited number of hour to any employer without any restriction. Kunyari ako, mag-aaral ako at my age, o kaya mas matanda pa sa akin, mga 60 years old, 70 years old, pwede yun. Pwede naman siya, ma'am, basta mag-take tayo ng master's program. So, check natin, ma'am, sa Canada, pero sa Australia kasi medyo mahigpit sila pagdating sa age, no? Pero possible pa rin dito sa Canada po. Ang student pathway natin, yung pinakamabilis natin bukod sa tourist visa. So may mga client kami dyan na umabot ng, sabihin natin, 1 to 2 months yung application. So nakadepende rin naman sa mga client yan kung gaano sila kabilis po mag-submit ng mga requirements. At the same time, nakadepende sa intakes. Pag sinabi natin ng intakes, ito yung start ng klase natin sa Canada and Australia. Halimbawa, ikaw ma'am, client ka namin, ang intakes na napili mo is January 2026. So, kailangan 1 month before ng intakes mo, nandun ka na sa Canada. Kailangan December pa lang, nandun ka na. Okay, at naayos nyo na yun? At naayos na. So, halimbawa, may visa ka na ngayon, granted na application mo, pero ang intakes mo, January pa. So, kailangan 1 month before ng intakes, nandun ka na. So, dito raw sa student visa na sinasabi ni Sir Rogie, pwede kahit high school graduate ka lang? yes, ma'am, exactly. So, mas maganda kung umattend sila ng ating pre-eligibility assessment. So, mag-inquire sila sa page namin para ma-check po natin kung anong course ang pwede nating i-offer sa kanila. So, magbe-base pa rin naman tayo, ma'am, sa work experience nila. Kahit sabihin nating high school graduate sila, kung maganda naman yung work experience nila, kukuha tayo ng course na naka-align dun mismo sa naging experience nila dito sa Pilipinas. Oh, nice. Yan din ang maganda pag nagpapa-assist kayo sa mga gantong company. Kasi, kabisado nyo na no? Yes, ma'am. Oo, paano ba ito makakapasok ng Australia or paano makakapasok ng Canada, no? Based nga doon sa inyong experience and qualifications. Yes, ma'am. Based pa rin sa qualification talaga nila. Pero eto, sir, pag-usapan natin yung migration na talaga. Permanent residency. Permanent residency. Dito sa Australia and Canada. Binong isang friend ko, sobrang ganda raw sa Australia. Parang meron silang government official doon na nabigyan lang ng wine na tanggal. Grabe naman, no? Oo. Pero dito sa Pilipinas, alam mo naman, Dito aeroplano na binibigyan. aeroplano na, pero nakaupo pa rin, Oo. kumbaga. Yeah. Honestly, ma'am, may mga client kasi ko na tinatanong ko rin talaga kung ano yung pinaka-main reason kung bakit sila magmamigrate. Ang unang-unang reason nila dyan, healthcare talaga. Pinaka-importante. Yes. Ang hirap magkasakit dito sa Pilipinas. Oo. Kahit sabihin mong ganito karami yung pera mo, once nagkasakit ka, talagang mauubos Ubos talaga. talaga. Di katulad sa Australia, kasakit ka man, pero wag naman sana. Pero alam mong, kumbaga insured ka. Secured ka. Oo. Yes, ma'am. Tapos ang kagandahan pa dito, parang binibuild mo na rin yung future ng family mo. Oo. Kasi alam mo naman, sa Pilipinas, di natin alam, 10 years from now, ano na ba ang Pilipinas, di ba? So, mas maganda, meron talaga tayong second option. Pero pag
permanent resident ka ba, pwede ka na rin naman pumunta sa Pilipinas pa Yes, rin ma'am. eh, no? Actually, multiple entry siya. Pwede kang balik-balik din sa Pilipinas. Kung gusto mo umuwi, pwede kang bumalik din doon. Okay, sige. Ano ang qualification para mag-qualify, for example, ang isang tao or ang isang pamilya para mag-migrate dito sa mga bansang to? Okay. So, example na lang, itong Australia, so magbe-base tayo sa education nila. At the same time, kailangan meron silang work experience na naka-align mismo sa education nila. Okay. So, mag-check natin yun. Example natin dyan, mga engineer. Oo. Sa DPWH or kahit anong engineer, ma'am. Migrate So, na lang. example, engineer, tapos ang work experience, sabihin natin mga 3 years. Okay. And then, ang age niya, kasi ang age limit, ma'am, ng pagpaprasa ng permanent residence sa Australia, hanggang 45 lang. Okay. Pero mas recommended namin na mas bata ka, nasa 20s, 30s ka, makapag-start ka ng application mo. Kasi habang nagkakaedad tayo dito, mas bumababa yung points natin pagdating sa pointing chance. system nila. Oo. Kasi meron tayong tinatawag na pointing system, ma'am. So, Oo. magbe-base sila sa age natin, sa education natin, sa number po ng ating work experience, kasi at the same time, doon sa partner qualification. Check natin kung eligible din ba si partner nyo to take ng skill assessment. Okay. Kung hindi naman, required po na mag-take din yung partner nila ng English test. English test lang Sa naman. English test lang, Madali ma'am, yan. para maisama rin natin sila sa application. At the same time, makakatulong yung points na makukuha natin sa partner nila sa pointing system natin. Pero kung gusto niyo naman na talagang walang age limit, pwede tayo mag-process ng permanent residence sa Canada. Sa Canada naman. Yes, ma'am. So may pointing system pa rin naman tayo doon. Basta namimit natin yung required na points ni Canada. Kahit ilang taon na tayo, pwede tayo mag-process. Pero sandali, ang Canada daw ngayon, ang hirap ng buhay, ha? Honestly, ma'am, hindi naman siya totally mahirap, no? Kasi kung magbe-base tayo sa mga client natin na nandun na, so pagdating sa benefits ng pagiging permanent residence or student visa, same lang naman eh. Walang pagbabago. Kumbaga, nasabi lang nilang mahirap kasi medyo tumaas yung qualification, lalo na sa show money. At the same time, para maisama natin yung family member natin, kailangan natin mag-take ng master's program. Ganun. Yes, ma'am. O sa bagay, kasi meron din ako yung best friend ko nakatira sa Canada. Hello sa'yo. Parang sabi niya nga, meron daw mga tao doon na ang pili na sa trabaho. Yes, ma'am. Naging Oo, mapili pero sila sa trabaho. Kung tutuusin mo raw, ang dami raw na Canadian na ayaw mag-work. Kaya yung mga Filipino na masisipag, ang dami raw opportunity. Dami opportunity. Oo, yun Honestly, ang ma'am, base sa kanya, pag Pilipino talagang gusto ng mga employer yan eh. Oo. Lalo na kung tayo, magmamigrate tayo, kung di lang naman tayo maselan or mapili sa trabaho, talagang may papasukan tayo dito. Oo. Ang pinaka-main goal naman talaga natin kung ba tayo mag-student visa rin, ma-permanent residence. Yes. So, hindi naman porket ma-permanent residence tayo, doon is iiwan na natin yung Pilipinas. Oo. Di ba? Parang meron lang sa yung second, tawag doon, second home. Oo, Parang second ganun. home. Baga ma'am, ito kasi, ang iniisip kasi na iba kapag magmamigrate, maglalabas ng pera, expenses lang yan. Hindi eh. Pero kung titingnan natin, yung pagmamigrate kasi parang investment yan eh. Hindi lang para sa ating sarili, Correct. para na rin sa pamilya natin, sa future ng mga anak natin. Yes. Di ba? Free education, healthcare, safety and security. Yes, ma'am. Tapos yun nga, walang pollution. Walang pollution. Yan talaga yung dinidream ng iba, kaya gusto nilang mag-migrate. Yes, ma'am. Saka ma'am, alam naman natin na ang quality ng education dito sa Canada, Australia, or Spain, kung i-compare natin sa ibang country, talaga, kahit saan tayong country makarating, talagang marirecognize po tayo. Correct. Tapos sir, medyo nalilito ako dyan, yung permanent residency saka citizenship. Ano ba yung kaibahan ng dalawa? Yes, ma'am. Magandang katanungan yan. Actually, ma'am, ang citizen and permanent residence, walang pinagkakaiba pagdating sa mga benefits eh. So, nandyan na yung healthcare, nandyan yung pre-education. So, ang kaibahan lang yan, kapag citizen ka na, syempre, magkakaroon ka na ng Canadian passport or Australian passport. So, alam naman natin na ang Canadian passport or Australian passport is one of the strongest passport in the world. Talaga? Yes, ma'am. So, yun lang ang difference niya. Yun ang difference niya, ma'am. Ang kagandahan doon, sabihin natin, nag-process ka ng permanent residence. After 4 to 5 years, pwede ka mag-process ng citizenship para magkaroon ka na ng passport. So, pag pumunta sila dito sa office nyo, yan sila, sir, yung nag-a-assist sa kanila? Yes, ma'am. Kumbaga, pupunta sila dito, i-check natin kung saan sila visa eligible, kung anong visa ang pwede nating i-process sa kanila. So, example na lang po natin, ma'am, no? Si Sir Red. Siya po yung ating immigration consultant dito sa The Visa Center. So, halimbawa, ako'y client, i-inquire ako sa kanya, check po ni Sir Red kung saan ba ako eligible na subclass or eligible na visa program, no? Once na na-finalize na namin, na-opera na niya ako ng visa, diyan napapasok yung agreement signing. So, magsasign kami ng contract. So, after nyan, kapag nakapag-agreement signing na ako, i-hand over ni Sir Red yung application ko sa aming processing department.
Okay, so si Sir Red, kumbaga, sa kanya palang pinifilter Yeah, na. pinifilter na. Oh. Sa araw-araw na nandito ka sa office niyo, marami ba nagpapa-assist sa'yo? Yes, marami po, ma'am. Bali, meron po through online, hindi lang here in the Philippines, pero for overseas. Yes. Okay, so nagko-connect sila sa inyo through Facebook and website, tama ba? Yes po, in different social media like Facebook, Instagram, LinkedIn. Ano yung usual na tanong na na-encounter mo? Usual na tanong nila, ano yung mga benefits ng migration in Australia, Canada, and Spain. And then possible yung kung ano yung timeline. Pagdating po sa requirements, ang nagdi-discuss yan, yung processing officer na ma-assign sa kanila kapag official client na po namin Okay, sila. so pag OFW o kaya malayong probinsya kayo, malayo sa inyo ang The Visa Center, pwedeng via email lahat. Via email lahat, ma'am. Talaga? Yes, Tapos pupunta na lang sila sa inyo pag approve na yung visa? Pag-approve na yung visa, so hindi naman mandatory na pumunta sa office, pero mas maganda kung makarating sila mismo dito sa office namin, no? Para at least makapag-picture taking bago sila pumunta doon sa country na pupunta nila, di ba? Oo, kailangan may picture taking mo sa The Visa Center, Parang despedida, di ba? Oo. Dito sa The Visa Center. So, paano pag kunyari may baby ako, may mga 2 years old, gano'n, allowed na ba yun? Allowed naman siya, ma'am. Pwede natin siya isama. Ang kagandahan nga doon, mas bata, maisama na natin para pagtungtong niya ng mga 4 or 5 years old, maka-avail na sila ng pre-education doon, no? So, ang kagandahan naman kasi, ma'am, kung family migration, like permanent residence, so, pwede silang mag-sponsor ng visit visa sa mga kamag-anak nila. Kadalasan sa mga client ko, ma'am, ini-invite nila yung parents nila para at least maalagaan yung anak nila hanggat bata pa. The Kahit same time, anong age ng parents? kahit anong age ng parents, pwede natin siya isama. Oo. Ang kagandahan doon, hindi naman totally pag in-invite natin, taga-alaga lang. Siyempre, para ma-experience din nila yung culture. Oo, parang kunyari lang, taga-alaga. Yes, ma'am. Parang tourist visa din, di ba? Oo. Maganda yun. Sa The Visa Center kasi bukod sa permanent residence, sabi ko nga sa inyo kanina, nagpa-process din tayo ng tourist visa, no? Oo. So, pwedeng tayo na rin mag-process ng tourist visa ng parents nila para makarating mismo doon sa country na kinaroroonan natin. One-stop shop, gano'n. Yes, ma'am. No? Parang package na siya. So, isama mo yung family mo, kami na bahala dyan mag-process. Ano katagal ang process niya? Baka naman sobrang tagal. So, ma'am, sa pagpa-process kasi ng skilled migration or permanent residence kahit Canada or Australia, wala talaga siyang pinaka-exact na time frame eh. Pero kung magbe-base tayo dito sa experience namin sa company, pinakamabilis namin nasa 6 months. Uy, ang bilis na, Yes, ma'am. May mga client kami na umabot 8 months, 10 months, minsan more than a year. Okay. Lalo na yung mga client namin na medyo busy pagdating sa work nila, no? Medyo natatagalan mag-submit ng mga documents. Okay. So, doon minsan nagtatagal. Pero kung mag-student visa tayo, napakabilis. Sabi ko nga kanina, ng student visa, nakadepende yan sa intakes natin, no? Yun yung kailangan nating habulin. So, kung mag-i-start ka ngayong October, September, pinakamalapit na intakes na may bibigay ko sa'yo, January intakes. Talaga ba? January 2026. So, Ay, ilang grabe months na. Yung mga gusto mag-student, January, nasa ibang bansa Yes, na ma'am. kayo. So, halimbawa, ang intakes po, January nga. So, December 2025 pa lang, kailangan pupunta ka na doon. Paano naman yung accommodation? Ah. Baka naman pakalat-kalat. Yes, ma'am. Maganda Pakalat-kalat tanong yan, ano. ma'am. Kasi may mga partner school kami, ma'am, no, sa lahat ng province and city dito sa Australia, Canada, or sa Europe, no? Okay. So, kadalasan sa mga partner school namin, may mga ino-offer sila na accommodation inside or outside the campus. Pero if ever naman, si client, mas preferred niya yung location na medyo malayo sa school, gagayad naman siya ng processing officer na ma-assign sa kanya para makapag-book tayo ng accommodation. Kumbaga, kasama yun sa services covered namin hanggang makarating sila sa country na yun. Okay, alam niyo ba mga ka-best friends, nung gumraduate ako ng college, parang naghanap ako ng ganyan, paano ba ako mag-aaral abroad? Yes, ma'am. Eh, wala pa nung The Migrate. Visa Center. Sayang. O ngayon may chance na kayo. Either pumasok kayo ng ibang bansa or yung mga anak nyo as student. Student Pwede visa. na. Or pwede na kayo mag-migrate na buong pamilya. Hindi natin i-encourage umalis kayo sa Pilipinas. Yes, ma'am. Opo. Pero at least, magkaroon kayo ng option na katulad nito for the future of your whole family. Regarding pala dito sa student, no? So hindi naman siya katulad sa Pilipinas na papasok ka mula Monday hanggang Friday. So may mga school pa nga dito na minsan hanggang Saturday yung pasok eh. Oo. So dito sa Canada, Australia, or Spain, ang pasok lang dito, 2 to 3 days a week, maximum of 5 hours a day. Kumbaga balance siya, ma'am. No? Pwede tayong mag-part-time, same time, nag-aaral tayo. So Australia, allowed tayong mag-work ng 24 hours per week during your study. Canada, allowed tayong mag-work ng 20 hours per week habang nag-aaral kayo. And then sa Spain, 30 hours per week. Pwede naman silang mag-unlimited number of hours during holiday and semester break. Tapos may mga school pa tayo, ma'am, partner school na nag-o-offer ng working student inside the campus. So once na nakapag-apply ka ng work inside the campus, pwede ka mag-work ng unlimited number of hours. At alam nyo ba mga ka-best finds, nakaka-proud kasi itong The Visa Center pala ay Filipino-owned company. Yes, ma'am. Kumbaga, ang The Visa Center is a Filipino-owned company na meron na pong more than 20 years
experience when it comes to migration process for Canada, Australia, and Spain. And we specialize po in the field for permanent residence application, family migration, and study permits. Ang galing. Yes, ma'am. At the same time, ma'am, multi-awarded din po ang The Visa Center. Wow. Opo, ang The Visa Center Abu Dhabi, Asia's most reliable visa center and best pioneer visa processing services provider. Nice. Ang yaba. Yes, ma'am. Ito mga award na tanggap po ng The Visa Center. Ang galing, no? Kaya kung magpapa-assist na rin lang kayo at plano nyo ang gawin yun, mag-student visa, Student visa. mag-migrate, o kaya kahit mag-tourist, di ba? Tourist visa. Yes. Tingnan nyo yung credibility ng agency na lalapitan nyo. Yes, ma'am. And then, ang kagandahan dito, ma'am, si Mr. Lorenzo Dizon, our CEO ng The Visa Center, Pilipino siya, pero Spanish citizen din siya. At nandun na rin siya sa Spain, kasama ang kanyang pamilya. Pero Yes, itong ma'am. business niya, siya pa rin ang nagmamanage. Siya pa rin, ma'am. Yes, ma'am. Galing. O, ayan, pwede rin mangyari sa inyo na meron kayong permanent residency sa ibang bansa, tapos pwede pa rin sa naman Pilipinas, kayo dito di ba? sa Pilipinas. At pag pumunta rin kayo dito sa kanilang opisina, dito sa Ortigas Center, mga ka-Best Finds, mamimit nyo rin si Sir Dave. Siya lang naman yung Regional Sales Manager ng The Visa Center. Tama Hi, ba, ma'am. sir? Yes, ma'am. We visit us here at the Visa Center Ortigas branch and with our other branches at Pampanga, SM Cabanatuan, Bulacan, Davao, Isabela, and United Arab Emirates. Yun, napakarami na ng branches ng The Visa Center. Yes, no? ma'am. And we here at the Visa Center, commitment is our passion, dedication, and integrity. Ayun, sabi nga sa inyo ni Sir Roji kanina, hindi nila kayo bibitawan Yes. hanggang makuha nyo yung visa nyo, no? Even yung accommodation pala nag-a-assist, no? Yes, sir? ma'am. And we treat everyone as family as well. Talaga ba? Yes, ma'am. O, so may pakain mamaya dito. Sure. Doon sa mga hindi aware dito sa process na to, pero ang gusto talaga mag-migrate, mag-abroad, mag-student visa, huwag kayong mahiya sa kanila. I-ask nyo lang sila, pwede kayo mag-drop by dito sa kanilang office. Eh, anong oras ba? Actually, ma'am, sa Facebook naman namin, ma'am, ano naman yan, 24/7 naman, no? Oo. Sa mga physical branches namin, like for example, dito kay Ortigas, no? 8 a.m. hanggang 8 p.m. Ah, talaga? Yes, ma'am. Ang haba ng working hours mo, sir, ha? Yes, ma'am. Okay, 8 a.m. to 8 p.m. open sila rito. At ito yung kanilang main office. Yes. Itong Ortigas Center Yes, ma'am. talaga. Here in Ortigas. Yes.